Hello, maayong gabi, church. Salamat sa Ginoo nga namo. May request everyone to please rise as we start our midweek service through singing first song, Dwelling in Beulah Land. Get the verse 1 now. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storm of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle on the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing then can reach me, 'tis Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful supply, for I am dwelling. Okay, last verse now. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here the snow can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Okay, next song, At Calvary. Okay, on the verse 1 now. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens off and liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I tremble at the law I'd spurn, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon
pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Now I've given Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty. Okay, last verse now. Oh, the love that drew salvation plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Amen. Please remain standing as I'll call in Brother Wilbert Mangubat to lead us in the opening prayer. Magampo kita kanimo mahan nga litnon, giday ka na mo Ginoo ning kagabihon Ginoo. Salamat God sa padayon mo kaayo sa matag usa dalay kon kay mangalan Ginoo. Bisan pa man Ginoo, salamat sa gayunan nga din kasimbahan sa minda kanimo diya sa espiritu sa kamatuoran. Lord, nagampo ko o God, ikaw Ginoo mga bless padayon Ginoo sa imong alagad nga magdala sa pulong. God, Holy Spirit, gamita sa kibulongan nga pagi. Use Him mightily o God, sa heavenly wisdom Ginoo. Bisan pa mi Ginoo, kami maminaw sa imong pulong. I pray dear Lord nga makasabot mo sa pulong Ginoo and then magpabilin sa mong kasing-kasing unahuna Ginoo. Bisan pa man Ginoo kung napamay kabanan nga nagpaingon pa diri sa balay tigumanan nagampo sa ko Ginoo nga makaabot nga walay kakulian. Bisan pa man o God sa mga prayer request karon, ikaw Ginoo makatubag. Bisan pa man Ginoo kung sa may nakita nimo nga din wa ka na lipay nahimo tungod sa mong sala. Pasaylo ami Ginoo. Lord, himo amin takos ining kagabion sa pagsimba kanimo. We acknowledge wala mi mahimo kung wala magtabang sa matag usa. Busa kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga panglingkod. The last song, Because He Lives. Okay, the first one now. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. To buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face a certain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Amen. He holds the future,
future, and a life is worth the living just. Last verse now. And then one day I cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Good singing at this point. Akong gihangyo tamos pagbalik pagpanindog. Ni kagabion atong kuhaan atong tithes and offering kung akong gihangyo ang mga ushers sa pag-ani sa tubangan. Para pag-pray sa atong tithes and offering, akong gihangyo brother Isidro Corteron. Magampo ta, amahan namong langit nun, Diyos nga labing balaan, gidayeg ka namo gipasalamatan ning takna sa kagabion. Salamat Lord sa higayon nga imong gitugot, nga kami makapadayon sa among midweek service and prayer meeting diha kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Lord sa mga blessings, protection, and above all, please forgive us from the sins that we have committed. Bisan pa man Lord sa tithes and offering karon na among pagakuhaon, Lord, we pray sa mga kamot nga padayon ug adunay dakong gugma sa paghatag para sa pagpakaylap, pagpalambo sa imong buluhaton sa tibuok kalibutan. Bless all of their sources of income, dalaygon ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. I am guilty, ashamed of what I've done, what I become. These hands are dirty. I dare not lift them up to the Holy One. You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome. You gave your life to give me mine. You say that I am free. How can it be? How
give me mine. You say that I am free. How can it be? How can it be? Though I fall, you can make me new. From this dead I will rise with you. Oh, that grace reaching out for me. How can it be? How can it be? You plead my cause, you right my wrongs, you break my chains, you overcome. You gave your life to give me mine. You say that I am free. How can it be? How can it be? How can it be? Okay, daghang salamat sa special number. Ayong gabi kaniyong tanan. Salamat ko sa inyong prayers namo ni Ma'am Gemma. Dito ko sa Manapla, no, New Life Baptist Church ni Pastor Renato Rebaton. So mission conference nila. And then dito ko nagwali sa Sangat San Fernando, Cebu. So ato na siyang lulo sa ato nga church. Nagikanta sa Clarin o ang Clarin gikan sa Sangat San Fernando, ang Sangat San Fernando gikan sa Katipunan. So pwede, okay na ipakita ang picture? So atong ipakita ang picture, mao ng church ni Pastor Totong Renato Ribaton. So then nami, okay, mga pastors, then sunod. Then dito mi sa Sangat San Fernando, mao ni atong lulo nga church, no? So 54 nga pagka-church nila. So pag sent out niya ni Pastor Tito Javier, kung pa rin sila katuig, murag duha pa, pero dugay sila nagmisyon. Okay? So sunod. So that's Pastor Timothy James Villarin. Diba si Juan Villarin, si Mark, no? Villarin? So pasig parinti ni sila. Okay, so manindog tapalihog, no? Atong abrihan atong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 and 11. Na mga Kristohanon, dapat atong yung hunaon nga atong gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga makat-on kita og pagpangabig og kalag. Amen. That's our ultimate goal as believers, that we can able to share the gospel. Salamat ko sa Sangat San Fernando, doon ay 70 nga mga kalag nga naluwas, no? Doon na sila bisita, mga 170 ka mga ni-forward sila na during sa human og wali. O salamat to sa Ginoo nga gitagaan o dakong kadaugan. Salamat sa inyong prayers. There are 70 souls na saved. O mo na itong kalipay nga gamiton ko si Ginoo sa pagwali sa maayong balita. So 2 Corinthians chapter 2 verse number 5 to 11. The message this evening, the enemy of soul winning. Ang kaaway sa mangabig o kalag. So when you are decided to win souls, inviting people to come to our church every Sunday, trabaho na siya o doon na tayo kaaway nga gusto mo undang ka, dili ka mo appeal sa pagpangabig o kalag, apan ang Ginoo gusto siya mo padayon ka. So atong basahon in verse number 5, read it silently while you are standing. I'm going to read it loud.
2 Corinthians chapter 2, verse 5. But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man in this punishment which was inflicted of many, so that contrariwise you ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such one should be swallowed up with over much sorrow. Wherefore I beseech you that you would confirm your love toward him. For to the end of did I write that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. To whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes, forgive it, I it, in the person of Christ. Number 11, lest Satan should get an advantage of us. We are ignorant of his devices. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Nag-gathered mi diri, nagtipok mi Ginoo aron sa paghimon ini nga serbisyo, sa pagpaminaw sa imong pulong, sa pag-ampo. Lord, help your people, O God, that to understand no sa among kinabuhi, Ginoo, nga doon na may kaaway. Sa dihang mangabig-mig kalag, the devil, he wants to hinder us. He wants to discourage us. Lord, tabangi kami. Ayaw migpasagdi, Ginoo, o gamita ko, Lord, to deliver the message. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Daghang salamat ng lingkod mo. Now, all of us, commanded by God to win souls. Gisugot ta sa Ginoo. If you are saved, if you are a member of this church, sagwa ka may member, pero luwas na ka, gusto sa Ginoo, mangabig tagkalag. Dapat atong masuginlan ang mga tao nga si Kristo maoy mangluluwas, dili ang relihiyon. And we need to share the gospel that Jesus saved. Dapat makatunta mo, present the simple plan of salvation. Una, itong explain nga, ang tao makasasala, di ta kaluwas sa kaugalingon nato. Kaya naingon ng Biblia nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Ay ikaduha, itong explain nga, doon ay bayad ang sala. Kamatayon, ang impierno, mauna siyang ikaduha nga kamatayon. Ang mga tao, kung di sila tuhuan nila si Kristo, ngayon lang maluluwas, buwato sila sa impierno, mag-anto sila sa walay katapusan. Ikatulo, nahigugma ang Diyos nila. Romans road na lang. Romans 5:8. No, ang Diyos nagpadayag sa iyang gugma kanato. Abisan kita makasasala si Kristo na matay para sa atong mga sala. And then Romans 10:13, dapat ilang dawaton si Jesus Christ. Ilang tawgon. Ilang pasudlon silang kinabuhi, ilang ibutang, ilang pagsalig diya ni Kristo. Now, Kristohanon dapat magtuunta, magsulwining. Amen? And I have a desire nga, naapa siguro tong copy ni Pastor King, no? Itong i-print, o niya, inyo tong tunan, niya atong i-present din. We don't want to very complicated soul winning. We want a simple one. So, yung ka-pastor, lisod man ang mag-soul winning. Practice. No? Kung saan man ako, pastor, tawag ka og bata, imong solwiningon, may nang bata, kaya di mo lalis. No? Ang bata nanay kalag. Amen? Now all of us commanded by God to win souls. But Satan, si Taning, is our enemy. Ang yawa, di siya gusto nga magsulwining ta. Iyatang pugngan sa una, nga di ta maluwas. Di ta mutuo nga ang kaluwasan pinaagi ni Kristo. Nga itong una ang kaluwasan pinaagi sa relihiyon, pinagi sa pagpabunyag, pinagi sa pagsunod sa napulo kasugo. Katong kawatan, nagbitay sa cross, wala ito mabautismo wala ito kahimog maayo. Kawatan ko to. Pero sa dang nidawat sa Jesus Christ, naluwas siya. Amen? No? So, ang tao, maluwas sila pinaagi sa pagtuo o pagdawat ni Jesus Christ ngayang maluluwas. Okay? Now, muna, nga ang yawa gusto siya di ta maluwas, pero sa diyan nga naluwas na ta, di na ta mapugan. Kung yawa, okay? Di na kita mo mapugan.
Di nagyud nako makuha ang inyong kaluwasan. Are you glad that once you are saved forever? We have eternal security. Ano man, ang atong kaluwasan, dili kita'y nagawid. It is the Lord Jesus Christ and God the Father. O sa may bersikulo. John chapter 10, 27, 29. Dapat kabalo ka mo. Ngayon, you can stand about your faith nga ang kaluwasan, dili mawala nato. Because we are the children of God. Di ka kasulod sa langit kung di ka matao pag-usab. Ang pagpakatao pag-usab, John 1:12. Nagi sa pagtuog, pagdawat. Jesus Christ nga atong maluluwas. Kunyang natao ta pag-usab, bakasod na ta sa langit. Ang wa makabato ni Kristo, wala siya kinabuhi nga dayon. Okay. Now, sa diya nga naluwas na ta. The devil wants us to stay. Ayaw na pagsulwining. Bahalag na luwas ka, pasag nila na imong manahal sa kinabuhi. Bahalag na luwas ka, ayaw paghawa diha. Ayaw pagsulti sa mayong balita. The devil wants you to doing nothing for God. The devil wants you to stop winning soul. Nga di ka magamit pagpangabi ko galag Christian. God wants you to share the gospel. God wants you to invite people to come every Sunday here in the church. Nga naman, hapit na mo balik ang Ginoo. Kung di sad mo balik ang Ginoo, moabot ng panahon nga mamatay ta. Kanina katudlo ko sa misyon, ni ko musugot mong sadili. Mamatay ko nining kalibutan. Di na ko pastor din eh. We need somebody to continue to share the gospel. Ug musugot tag sadili, kini nga church, dili ni magpadayon. Either this church, wata kabalo 200 years from now, di pa ka mo balik ang Ginoo. O 100 years from now, pwede na anay tao, pero ang doktrina nausab na. Because the devil is always attacking the church. The devil wants the church mag-away. Gusto niya mga pastor mag-away, ang mga Kristohanon mag-away. We must be careful to our enemy. Amen? Because the devil is real. Christian, usahay na atay mga misunderstanding. Ayaw ninyo apila ang church. Magpaubusay lang ta. Kay prinsipyo na sa kinabuhing Kristohanon. Sa'yo na manawag na ko, Pastor, basta, left and right. I knelt down sa akong katri ko, Lord, help them, give them victory. Because I know our church is a mission-minded church. Our church is soul-winning church. We preach our people, we encourage our people to win souls, and the devil is real. But God, He promises victory if we continue. So matirang matibay. Diba? Usahay, ako'y mubadlong, ako na hinooy. Masakuan pa ni, sitawagan na, maapil. Gawad mo tatay apil. Pero sige na lang, mao ganit trabaho sa pastor. Kung saan man ginatuan eh. But the devil is real. Last week, ninanawag na ako, Pastor, ko, Brad, magpailubay lang yun ta, ha? Salamat ko, nakita na ko, nag-uli ra sila. Salamat sa Ginoo. Amen? Because the devil is real. Sa diyang madasig ka, pagpangalagad sa niyo, ang yawa na ningkamot, taghan siyag mga gipangunahuna, no, dapat magpinasayloay, muna atong gibasa dali. In verse, to whom you forgive anything, I forgive also, for I forgive anything, to whom I forgive it. For your sake, forgive it in the person of Christ, lest Satan should get an advantage. For the sake of Christ, amen. Let's continue winning souls. Don't be discouraged. Kung awayon ka, ay lang sukol. Sulti lang kung basta padayon ta. Amen. Kung butang-butangan ka istorya, ay nalag panubag. Kay kung mutubag ka, na. Samot ng guwot. Nga naman, because of the devil. Una, the character of the enemy of the soul winning. Now, unsa may kinaiya sa yawa, unsa may kinaiya ning atong ang gusto gyud sa Ginoo, maluwas atong mga parinti. Ang gusto sa Ginoo, maluwas sa atong mga tao, maluwas ang atong mga amigo, maluwas ang atong silingan.
Right? Pero gusto si Yawa maguba atong testimonyo. Muna kumahimo awayon mo, ay nalagin mong tubag. Kay musulay mong katarungan na magrabya na noon. Ampo na lang. Amen? Kaya itong una, Lord, naunta makita ang among kahayag. Yan, nag-away mo ba nag-asawa? Gipalantig sa bana ang kaguran. Gipalantig sa asawa ang kaldero. Ingon ng ba ang mga silingan. Nagunsa din na sila ta. Naguba ang testimonyo. Amen? Why? Tarawa ng mga Kristohan ang gusto mga lagad sa Diyos. Magdasig na magsulwining. Ang yawa, grabe yun. Ngunit, atong tanahon sa may kinaiyaning atong kaaway sa sulwining. Aminaw mo, all bad characters are devil's character. Amen? Amen po mo niya. Para madasig tagwali ba? Ayaw po po ingon. Mangigo ng pospastoro. Naunsa man kamo. Kinsa man day akong walihan kanang dili na to membro. Naunsa. Kanagayin doktor, di makaigo, mubalhin mo. Balhin ta. Nga ang baptist noon, Kristohanon, maigo sa wali, mubalhin. Aun sa manuna. Wala mo ginganli diya. Kani ato, wali ranis pulong sa Ginoo. Basig igo, amen no diya. Oh, kana hadlok atong kontra na. No? Amen? Now, all bad characters are devil characters. Unsa man ni? That's number one. The character of the enemy of soul winning. Dunay gusto mo undang tag pangabig ug kalag, no? Now Satan wants to influence us, his character to us. Ang yawa murderer. Ang yawa is accuser, right? Lagi akusar ka mo, ayaw lang ka mo akusar sa balos, no? Now, be careful to our character. Maybe that's Satan's character. O yan, nahimo na ka, na-influence na ka sa kaaway sa sulwiner. Amen? Careful kita. Bisag pastor. Careful. Kaya nga itong kaaway, like a rolling lion, nangita o giyang gusto, maluya ta. Pagpangalagad sa Ginoo. Now, usa ni nga character na gusto sa yawa na nato, kaning selfishness is not of God. It is the devil's character. Selfishness. You think about yourself. And then proud, rebellious, musukol sa ginikanan. No? Mga asawa, padaog mo sa inyong bana. Isaon sa mga pastor, pabor manas bana. Ha? Basta ang bana lang, walang, klaro lang, dili lang makita sa Bible, nga supak sa kabuto niya desisyon. Follow your husband. Amen, mga asawa. Murag di man mo amen. Mga bana, amen? Because it's in the Bible. You want to be blessed by God, pero sa'yo po ng bana, ayaw po mo, Ginoo mo. Tuman, ha? Pero sakto rin ang bana, tingnan laday. Apil ta sa kwanday. Apil ta sa kining fellowship. Ikaw rin apil dito. Kaya di rin ako. Kasala kas ginawa na. Day, mo matatag sa iyo, day, para di tamalit. Ikaw ra. Ayaw. Ngayon ang bana, day, buhay pa magpuanta, magdevotional ta. Iya lang tag-devotion. Buda lang kas ginawa na, kana nga rebellious character, si Yawa na. Amen? Okay. Kung ang mga Kristohanon, ilan lang kaugalingon ang una-unaon, no? Mao na, makasakit ta sa uban. Kung ako ra pong una-unaon kaugalingon, masayop ko, makasakit yun ko ninyo. Pero magpinay sa iluay kita. Uning gisulti ni Paul kay ayaw mo patik advantage sa Yawa. Magpinay sa iluay. Ano yung nagbungol dire? Tingog na mo. No? Ako mo gini akong
Sa una, bago pa miminyo ni Jima, mo ginay saluduhan ako sa kong asawa, ay. Maglalis mo, pagkatao daw, misa, Ray, mga onata. Ako, di ko makaon eh, dira ko. Asa, balik-balik, Ray, mga onata, ikaw maipog ka day, no? Pagtanaw na ko, durong po siya kaon. Ikaw, kita. Oy, ulaw nas bana, kamoy mga luod, oy. Ha? Kamoy dapat leader. Amen? Ang trabaho sa yawa, mag-away, magbanag asawa, mga igsuon, pamilya, ang church, mo na. Ang trabaho na siyawa mo na, mo dita, yun sa itong ibasa, pagpasa na iluay, ayaw pag-take advantage sa yawa. Ha? Amen? Dili ta magunahuna lang sa atong kaugalingon. Uno-naon na to ang Ginoo. Nga maoy mabayaw sa atong kinabuhi. Uno-naon na to atong kauban, ato silingan o panluwas, atong parinting o pamaluwas. Sa bahala na niya, post ko sa Facebook, kung mo parente, wa maluwas, siya nag-away din ng baptis. Anna, mutuo pa na sa atong, sa imong iwalay. Sa basta, di ko kapugong yun. Sakit kina kong buot. Sa gunang buuta guna. Iampo na si Ginoo. Go to your room and cry and pray, Lord, help me. And God will give you grace. Sa makita ko ng Kristohan na pastor, murag musurop yun akong dugo. Ampo sa Ginoo, Lord, panalangini siya. Lord, i-bless siya. Di ba? Ingon sa Bible, love your enemy. Bisag, ambot pa sa buta na, kata itong igsuon ba? Di, mangina, kontra ni mo. No? Pero imo manang igsuon, nagkabikil lang mo karon, ugma, mag-amigo naman po, pumupod mo. Now, ano to, basahon na to. Sa atong text, 5 to 7, 2 Corinthians 2, 5 to 7. But if any have caused grief, he hath not gripped me, but in part that I may overcharge you all. Sufficient to such a man this punishment which was inflicted of many. So that contrariwise you ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such one should be swallowed up with overmuch sorrow. And then, verse 7, so that contrariwise you ought rather to forgive him. Kung nakapasakit ginan mo, wala pa sa luwan lang na. Amen? Murag wa may amen. Sa kaniya kung bana pastor, grabe gini mo sulti. Kadalihok ka ni singhag. Sag nasuko ka. Wala! Kabibitaw, ang among tingog, bisag wa may masuko, kusog kayo. Murami ka ng way bulyong nga hinay ba? Pero wala may magsuko. Ako inanang akong si Jim Masona bago pag-iminyo. Jim, kanang masulti kong kusog. Wala man na pasabot nga nasuko ko. Eh? Singhag dayon. Di man na. Di ba? Pre, suko ka pre. Wala. Ikaw, suko ka? Oh. Then lain mata. Gulbati ibagayag. Kumusta ka? Di ay ka. Mura man po na sa among murag bayot man. Wala lain ta. Oy. There is a church, lain tag nawong, lain tag kinaiya. Maghinigog maita, magsinabtanay. Yung mga lagad sa Ginoo niya. Na noon, pasakitay og istorya, dili. Kung mahimo, magdinasigay kita, kay mo na isugo sa Ginoo. Amen? Now, if you don't feel the greatest need of people, which is salvation of their souls, there is something wrong in us. Sa bahala, pag makapandulan ko, basta, suko gyud ko. O ya, mga wala maluwas, mapanduli mo. Masama nila pagkaluwas. Kung wa kay pagtagad niya, there is something in your heart. You need to get right with God. Because the devil, sooner or later, he will destroy you. Not only you, sometimes our families. Diba? Mas maayo na lang nang magpaubos ta. Pahalag pildi ta sa lalis, basta daog ta sa Ginoo. Amen? Kanindot ana. Ingon ang Ginoo, He giveth grace to the humble.
Unsa may glaing karakter sa yawa? Unfaithfulness. One of Satan's character is unfaithful, but God is faithful. Tanaw na to in John chapter 13, verse 2. Tanaw na to si Judas. Judas na yawaan. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot to betray him. Si Judas na yawaan, yang gibaligya si Jesus Christ. Pagkalain anak, no? So, ang unfaithfulness dili na sa Ginoo. Dapat faithful ta sa Ginoo. Ang atong tumong dili aron musikata. Ang atong tumong aron mapataas si Kristo sa atong kinabuhi. Ang atong tumong para daghang maluwas. Muna ato lang pasanon ang burden sa uban. Basin ang imong igsuon mo grow ra na siya spiritually. Ato silang pailuban. No, di ba? Now, gusto sa Diyos nga doon na tayo desire mga abig ug kalag. Ano ba yung desire? Ano, dili gyud maluwas ang tao kung dili niya madunggan ang mayong balita. Ang mayong balita nga si Kristo nagpakatao, nagpakamatay para sa atong mga sala. Gilubong siya, after third day, nabanaw siya. Doon na siya, tadyang nabanaw siya, gidaog niya ang kamatayon ug siya makahimo pagluwas sa bisan kinsa nga musali kaniya, mutuo kaniya. Naisip, usa ka Diyos nga mangluluwas. Now, gusto sa Diyos nga doon na tayo desire, mga abig ug kalag, ha? Pastor, bago pa man ko, pastor, 2 years pa ko. Oy, basta gusto sa Ginoo, doon na kay desire. Kristohanon, how long ta, mga abig ug kalag? Si Jesus Christ, iyatang giamumahan, iyatang gipailuban, kaya yung tanaw nato, mangabig tagkalag. Ano man, pastor, kaya mabot ang panahon, nga di na nato na mahimo. Wala na, our time, our days, our numbers, mamatay ta, aton ta sa langit, mubalik na ang Ginoo, dapat may panahon pa. Kaya nakita na ko itong mga tao, nagpataas sa kamot, and they came forward. What a joy in my heart. Nga mga tao, ni forward sila. Idawat sila sa Ginoo. Mao na itong kalipay. Bisag kaingon ko nga, bawi na. Kaya pagkatinood, no? Bisag asa ko matulog. Paglisod kong katulog, kaya sa akong kwarto, na ako higdaanan nga maglingkod lang. Dili po ko magtindog. Maglingkod ko matulog, kaya tungod sa akong sinus, no? Pero, mayong kuday, anong muwali pa magitanong nga? Siya na ka, muwali ko usa ka simana, grabing struggle na. Sigig mata, di kay, pero, trabaho man, salamat na sa Ginoo nga gamiton ta. Amen? Ahar mo ng pahuway kung kuhaon na ta sa Ginoo, nagigamit na ka sa Ginoo, daghang laluwas. Amen? Basta kung muabot ni mong panahon, nga murag lami na kayo, i-wild, ayaw lang yun para sa mga kalag. Amen? Ampo ra gyud sa Ginoo. Dapat faithful ka. Dapat gusto sa Ginoo, mafahimot ang matinud-anon. Bisan sa atong pagpangabig ug kalag, sa atong pagsimba, sa atong paghatag. Amen? Ang anas na Diyos dili angay muliwat sa yawa. Dapat atong karakter, Diyos nun. Ay anak ko ta sa Ginoo. Diba? Kung sabi na yung karakter sa Ginoo, ang Ginoo, dili sa selfish. Ang Ginoo muanto siya para sa mga tao. Amen? Dapat ingunan na sa pastor, salig lang nga akong igsuon dili. Okay, di na ko suklan. Bahala na. Agwanta lang. Awata ang Ginoo. Amen? Bakit mo amen? Makisubagay yun mo? Ha? Sabi ito, kawatan, lagot na kaya itong mga sakop sa pastor. Sobra naman po na sila, pastor. Salig naman na kay Baptista. Kung saan man ninyo, inyong pusilon. Kanya, Kristohanon ta, atong yampo, maluwas na sila. Naunsa na, nabali na inuuni. O, pailob lang ta. Kinaamay Ginoo.
Mabutan ng parahon nga mo respeto sila nato. Wala ta musuko, wala ta ato silang ipasagdan, dili ingon kay talawan ta. Kung dili ato may sabta nila nga ato silang gihigugma, pero mulikay po ta, oy. Ako'y pusilon, mukuber sa goy. Ako'y sumbagon, mulikay sa goy, musagang ko, di ba? Kamu sumbagon mo. Dagan. Kuha kong sanggot, pastor, galagal. Kuha na sila, gasalig na sila. Inalabay. Di pa ko luwas, Garanon ka na ko, pero luwas naman ko. Ha? Amen? Kaya mao na trabaho sa yawa. Mo doon mga tao mo afflict nato, mo sakit nato para di ta magamit sa Ginoo. Na dapat muliwata sa atong amahan nga mao ang Ginoo. Doon ay insik nga iyang anak 11 ka buok. 11 ba? Puro gwapa tanan. Gwapo-gwapa. Basta, tisoy-tisay. Pag ika-12, batig nawong. Kaya kay nagdaot naman siya. Sabi, anak kayo ba? Apit naging sa kwaon sa Ginoo. Tawag niya ang asawa. Siya, day. Tugan na lang istinuod, day. Kinsa man yung amahan aning anak nga usa ka ning ika-12. Kaya di naman iparihaan ang 11. Nga mga 11 kabuk ng mga gwapo-gwapa. Dili gini akong anak. Di man gwapo ni kanila man ginalahi. Ingon ang iyang asawa, mutugan lang ako sa tinuod nimo. Kay mamatay na bitaw po ka. Ang imong tinuog anak, kanila ika-12. Muna dili gwapo. Dapat muliwat na si Ginoo. Amen? Munta anak ta si Ginoo, o niya nga itong tinayap mo na. Pero ting isuga, dili man yung nana ang Ginoo. Diba? Gisumbag ang Ginoo, wagay siya po mo, dagan sila, magwagaran. Why? Kung gipatay sa Ginoo mga tao, hurot ang kamatay. Dili ta maluwas. Ni antos ang Ginoo, tungod sa mga kalag. Ni antos niya ang iyang kamatayon, aron matagantaman sa mga tao ang kaluwasan. Ikadua, the courage of the enemy of the soul winning. Ang atong kaaway sa soul winning, grabe og courage. Isog kayo. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a rolling lion, walketh about, seeking whom he may devour. Isa man ninyo yung nakadungog na sa mo roar ang lion. Sa una, nga kung una-huna ka ng layon, mura ka dako nga iro. Pagtanaw din ako, mura man naglawa sa kabayo. Mubulag tiil, ingod di na madalag sumbagay ni. Sige mo, dili oy, patay yung ka. Inig mo yung ang layon, murag mulinog oy. Nakadungog na mo kuha ng layon. Murag mulinog, malimbarot imong balibok. Grabe ka bold. Grabe ka isog. Kami ni Jima, dito mi sa Kenya, Pastor Tukero, Pastor John, si Ma'am Alma, si Ma'am Digna, nami kuyog mga African na nalubong man mi, nalubong sa dalan. Bago lang may nakakitag layon, nga niwang kayo. Anang layon, niwang kayo, murag place and bones ba? Okay, ang layon day sa wild, niwang. Ingon sa Pastor Galot, huwag kang maalala kasi payat. Payat, gutom ka ito. Baga, astang ulo ni mo, tunlon gito ato niya. Petin na ko murag baka ka na ko. Tayo nangkat niya na ko niwang na noon. Nalubong man. Inar ko sa Pastor Jan. Bahala di kita manggawas. Kanirang mga Afrika na anad na silang dagan. Kita makagawa. Mataranta palantay, nagabot sa lain, napatay ta. Kay usahay, kaingon may gulay layo na sa dalan. Ukalit nagtunga ang layon. Kaingon tag, na sa, ginani no, maayo kay siya mo hupo. Ukalit lang, tunga. Kita, wata maanan. Patay ta. Ya kaingon ko sa mga tao dito, grabe po ni mga tao diri no. Nakita tag layon dito. Duha ka buok kunya pag-abot sa unahan nay bata galakaw. Wala lang man. Pero kita batang hadlukan ako ingko digi ko mugawas aning sakyanan.
Bahala na silang mutulod. Hindi kabot sa layon, makapadagan, palatag layo, nawa na. Kayong layon, kani, swerte na ni. Hadlok ng layon, ingon ang atong kaaway mo naglayon. He will walk into a church, bold siya. Ay, mugto ang yawa, di mo anak sa church. Hindi mo nyo, na siya. Bold good siya. Unya, iya mong hulhugan o istorya nga maluya mo. He will walk into a church and seek to make us selfish, proud, and rebellious, and wants us na dili ta mga lagad. Dili ta mangabig og kalag. So, to look always in their personal need and their personal welfare rather than took a greatest need to the unsaved people, which is salvation of their souls. Muani kita sa church, dapat ang atong kinaiya, atong awaton ang kinaiya sa Ginoo. Mapailubon, muantos para sa mga kalag. Kung Jesus Christ, wa siya muantos. Ang yawa, ang iyang trabaho to destroy, to deceive. Mo na mga Kristohanon muantos ta para sa uban. Kamay lang problema, ato na nang ayom-ayumon. No? Satan will give you good reason why you don't need to involve in winning soul. But we don't have a valid reason to disobey God. Wala gitay rason. Unta every Sunday, nga naatay imbitaron, bahalag di mo simba, magkugitag imbitar para malipay ang Ginoo. Amen? Souls are very important, very precious in the sight of God. Satan will walk into any home to make you discouraged in doing soul winning. Satan will walk into a personal life to discourage you in winning soul to Christ. So karon, nag-iniinit ka, mga lagad sa Ginoo, maabot ang panahon na the devil will discourage nimo. Muna dapat mainiton ta. Mga Bible student, be careful. Young people, be careful. Parents, we must be careful. We need to pray. Kneel down and pray. Ang Ginoo mohatag nimo kadaog now the conquest of the enemy of soul winning. Saan na ito pagpildi sa atong kaaway? Pastor, saan na ito ni siya nga mapungan? Hindi na ito ni siya mapungan. Moabot gini sa atong kinabuhi in season. Galatians chapter 5 verse 2. To whom we have placed by subjection, no not for an hour that the truth of the gospel might continue with you. Saragyan akong gisulti, aron mo daog ta. Just continue. Padayon. Murag wa ka kasabot sa imong gibati, just continue serving the Lord. Na-appeal kang choir, wa ka kasabot, just continue serving the Lord. Nagsuwinning ka, just continue. Nagsimba ka, just continue serving the Lord. In 2 Timothy chapter 3 verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing hope thou hast learned them. If you are discouraged, kung discouraged ka sa imong kinabuhing Kristohanon, para malipay ka, win souls, invite people to come, pangalagan ug dugang sa Ginoo. No? Kung discouraged ka, dugangi ang imong pagpangalagad sa Ginoo. And your discouragement go mudagan. Pero makita ganing ang yawa kung atong suklan, mudagan ingon sa Bible. And he will run when we fight back. Kung musukol ta. Dili kay kung uluhugan ka sa yawa, magulguol ka, di na ka simba, di na ko mga lagad sa Ginoo. Kung imo sa suklan, pasabutan na. Mupadayon ka. Amen? Magsulwining ka. Bisag discouraged ka. And the Bible says, Jesus, He will run away from you. Udagan siya. Maura gina. Pag-conquer na to sa atong kaaway, you must continue. Wala ko kabalo. Kung sa inyong gibati karon, let ensure the devil is real. Our enemy of soul winning is real in our church. Now, Christian, let's pray one another. Katong mga tao nga nawala sila because trabaho sa yawa, let's pray for them.
And then we need to continue. If you are facing problems today, go out and win souls for Christ. God promises that He give us victory if we fight the devil. Amen? Young people, ayaw pagpadaog sa yawa. Doon na kay battle, last, sa diya, sa imong pagkikaway, sa imong unod, pangayo grasya sa Ginoo. God promises to give us victory if we fight the devil. In Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen? Kung na ang Ginoo nato, wa gyoy makapildi ka nato. Amen? Dapat malipayon ta nga mga lagad sa Diyos. If there is trials, there is great victory sa unahan. Kanang gubat, di ba kadumdum mo ni David? Gikidnap ang iyang pamilya. So, di ba? Dako kaya nga problema, no? Pero unsay nahitabo? Iyang na-recover tanan. Pagkadaghan sa iyang spoil. And the Amalekites iyang gidaog. Itabangan sa Ginoo. Amen? If you have problems today, if you fight with the devil, doon ay giandam sa Ginoo nga blessing sa imong kinabuhi. Ako nang nasuluyan sa daghang mga panahon. Sa diha nga dako ang pakig-away sa akong kinabuhi. Yan ang mga panahon na nakita nako ang glihok sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ayaw ka discourage. Count it all joy when you fall into diverse temptation. Kung kay battle, basta mo daog ka. Doon ay spoil na imong madawat. Pero mapildi ka, wala. Amen? Kung sa man kung mapildi ka, kanang mo surrender ka. But daog na tadaan, kay na ang Ginoo nato. Diba? Kung ni-backslide si Joseph, ingon siya, sanginlan, gibaligya pa itong isuon, gipasanginlan patangan ng rape, bisag wa tamang rape, sa ning ginuhuan ni, giawa niyang Ginoo, magobernur ka si Joseph. So the Bible says, si Joseph, nagpadayon siya og sunod sa Ginoo. And God is with Joseph. Ipagawas ni Joseph, gobernador siya. Amen? Now, kung naa ka sa mga pagsulay karon, ang yawa, nakig-away kanimo, remember this, na ang Ginoo sa imong luyo. So, hayaw pag-surrender. Continue. Huwag yan mo makita ang panalangin sa imong kinabuhi. Amen? Okay, daghang salamat. At karon sa atong prayer request.